Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni KBBM News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Mga ka-BBM, umusok sa galit itong si DOJ Secretary Boying Rimulya kaugnay sa isinagawang raid ng PNP. Diyan naman po sa Maya Pogo kung saan ay inaresto ang ilang tauhan at mga opisyal nito. Sabi ni Rimulya, wala daw basbas ng DOJ ang ginawa ng PNP at hindi man lang daw nakipag-coordinate ang PNP sa DOJ bago sila lumusob sa Pogo at sa kumpanyang Sinchuang Network Technology Incorporated dyan po sa Las Piñas City. Samantala nanindigan naman si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na lehitimo ang ginawang raid ng kanilang ahensya. Dahil dito karamihan sa ating mga kababayan ay nagdududa kay SOJ Boying Rimulya kung bakit gano'n na lang ang kanyang pagtatakip o pagtatanggol sa Pogo. Matatandaan na naging kontrobersyal si Rimulya kaugnay naman sa kanyang naging koneksyon sa Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo. Sa bidyong ito ay makikita at mapapanood natin ang tila malaking pagkakaiba sa mga statement ni SOJ Rimulya kaugnay sa ginawang raid at operation sa Pogo kumpara sa mga nakaraang raid at operation ng PNP, partikular sa kaso ni suspended Congressman Arnie Teves Jr. Para sa mga detalye ng balitang yan, sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay KBBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na KBBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Hindi natuloy ang reklamo laban sa 5 Chinese na inakusahan ng human trafficking kaugnay ng raid ng PNP sa isang Pogo compound sa Las Piñas noong June 27. Kulang-kulang kasi ang ebidensya laban sa kanila. Mismo si Justice Secretary Boying Rimulya kwestiyon ang nasabing raid kung saan higit 2,700 umano ng biktima ng human trafficking ang na-rescue. Hindi siya pinpointed, hindi siya specific. Ayan. Bakit ko nasabi na parang alien na ho ata ito? Hindi ho ata ito si Secretary Rimulya. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, doon sa raid, hindi daw pinpointed. Ano ibig sabihin? Tama siya. Ang raid dapat ay very specific. Sino ho nagsabi niyan? Batas ho natin. At kailan unang lumabas yan? Lumabas po yan noong panahon na iniimbestigahan si Teves. Naalala ninyo yung ilang ektaryang ni-raid? Naalala nyo nun? Hindi ho dapat ganun ang pagre-raid. Ang pagre-raid po dapat very specific. Pero dati pinayagan nila yun. Hinayaan nila yun. Kaya nga di ba ang mga hinukay na mga armas doon, nandun na sa kaduluduluhan. Diba? Naalala nyo nun? Hekta-hektare yun ha. Ang rate, ang supposedly na sini-search warrant ay napaka-specific. Actually, nakalagay pa nga daw dapat dyan yung specific na hinahanap kung meron mang hinahanap. Tama siya, dapat pinipinpoint. Pero bakit noong panahon iniimbestigahan nila si Teves ay hindi niya ginawa yun. Kaya nga nasabi ko, baka alien na ho ito. Walang specific acts, walang specific grounds para... Tama siya dito walang specific act, walang specific grounds. Pero bakit nung panahon ni Teves?
Naalala nyo noon, nung panahon ni Tebes, kalat-kalat yung investigasyon. Pagkamatay ni Governor Digamo, armas niya, negosyo niya. Diba? Lahat ng bodega ni raid. Walang specific na hinahanap, walang specific na motibo. Basta lang, hanap kayo ng illegal dyan. Pwede na yan. Hulihin ng tao. Walang specific complainants ng maraming tao. Naku po. Basta Hope, salamat po. raid lang, raid. Ganon. Grabe Dito mo talaga mapahagahalataan na iba ang treatment ni Remulla kay Tebes, iba ang treatment ni Remulla sa pogo na to. Nako. Malamang mahalaga sa kanya itong pogo na ito. Ano na kaya nangyari? Secretary Remulla, nagkausap ho ba kayo ng mga biktima sa pogo? Yung mga abogado? Nagkaroon ho ba kayo ng kasunduan? Hindi, ako yung nagtatanong lang Kasunduan lang naman. Usapan, negosasyon. Nag-usap ba sila? Malay nyo. Hope Audrey Riviera, maraming salamat. Pumasok na sila. Para nangingisda. Pumasok na sila parang nangingisda. Parang naalala ko talaga yan. Parang deja vu. 'Di ba? Ano 'yun? Parang ganun 'yung nangyari nung kay Tebes . 'Di ba? Pumunta sila doon, ni-raid lahat ng negosyo ni Tebes, ni-raid lahat ng hekta-hektarang hindi nga pagmamay-ari ni Tebes 'yun . Kapatid. 'Di ba? Hindi kung ang target kasi noon is si Arnie Tebes, bakit pati yung pagmamay-ari ng ibang tao na hindi naman siya, na supposedly Governor Digamo ang issue, ni-raid? So anong tawag doon? Abay, malamang ng isda. Kung ano masusingkot. Masusungkit. Diba? Parang na iginiit ng PNP na lehitimo operasyon nila sa compound ng Sichuan Network Technologies. So sinasabi ni Secretary Remulla, hindi lehitimo. Ibig sabihin, hindi nakipag-coordinate sa kanila. Uy, parang wala sa batas yun. Hindi naman po nasa ilalim ninyo ang PNP. Wag naman po sanang ganon. Parang may nasagasaan no? What do you think? Parang may nasagasaan. Parang meron nga talaga kaibigan, Parang may nasagasaan yung mga PNP talaga. Sabi. Sa wala tayong kinakampihan dito, guys. Kumbaga, sa naririnig lang natin, kasi yung dating niya, parang may nasagasaan talaga yung mga PNP. Na parang pinagtatanggol ni, kilala nyo na, Remulla. Sabi ni Madam, baka presidente si Remulla. Pwede, possible. Pero sabi ni Remulla, walang koordinasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group sa kanila. Walang koordinasyon. Hindi kayo nagpapaalam Hindi naman kayo bumubusin. Busi-busi na. Magpaalam naman kayo na magre-raid kayo. Alam mo, nangyari ito, tuloy natin. Yan ang problema pagka ayaw makinig Sinabi na namin na mag-usap muna tayo bago kayo kikilos. Siga talaga. Feeling talaga ni Secretary Remulla, ababdalo siya, no? Porket siya hindi DOJ Secretary, no? Ang hirap sa inyo, hindi kayo nakikinig Gusto nyo magbanggaan, Sunod. Tapos gusto nila, file ng kaso, kahit wala kami ebidensya. Hindi namin gagawin yun. Naku po. So, hindi nila gagawin na mag-file ng case kasi nga, ayaw niya. Hindi kayo nag-coordinate. Ang lupit mo, Secretary Remulla, palakpakan ka. Ang tanong dito, ano kaya ang masasabi ni Abalos? O baka naman, Sir, kayo ay magkasundo ni Abalos at pinagkasunduan nyo na, babanatan ko itong PNP As ilaglag mo. Kasi ako may hinala ako, baka bukas ilaglag ni DILG Secretary Abalos itong PNP.
May hirit pa ang kalihim sa umano'y sistema ng mga pulis. Ang dati kasi naging ugali ng kapulisan natin, huli ng huli kahit walang kaso. Uy! Parang alam ko yun ah. Parang napanood ko na yun. Huli na walang kaso. Sabi nga, history repeat itself. May ganun? O naalala niyo yung mga hinuling nag-retract na mga witness sa kaso ni Tebes? Wala silang kaso, hinuli silang lahat. Tapos bandang dulo, ginawang witness. Tapos nag-retract. Hinuli sila nung una eh. Naalala nyo? Hinuli sila nung una bago sila naging witness. Oh, hinuli muna, tapos sinabing, oh, magwi-witness na daw sila. Tapos biglang nag-retract. Wala pang kaso, walang ongoing case. Oh, linawin natin. At hindi rin ho sila, hindi ho sila nahuli during that time. Ito yung mga ibang araw na ho, nung nahuli. Ano kaya reaction ni Kong Tebes dito? Hindi, totoo. Ako din tatakay kasi entirely different Secretary Remulla nakikita natin ngayon. Pagka wala na mailagay na kaso, lalagay na ebidensya. Nako! Parang narinig ko na yun ah! Sinasabi niya, pag wala na daw mailagang kaso, naglalagay ng ebidensya. Narinig ko na yun, sir! Paliwanag ni Tebes yun eh! Di ba? Diba? Alam pala niya. Kaya ngayon, hindi nila magawa ngayon yun eh. Hindi kami papayag dito eh. Oh. Di ba? Oh. Kaya nagkakaroon ng problema sila. Oh. Naku po. Parang high blood talaga si Remulla, no? Ito yung bibig nyo. Sabi, hindi kami ganyan sa DOJ magtanim ng ebidensya para magkakaso. Tanong nyo man kay Bantag at Tebes. Manghuhuli ka na walang kaso. Ano, magtatanim ka ng kaso? Galing ni Secretary Remulla, no? Parang ganun yung nakita ko dati. So walang kaso, walang ebidensya. O ngayon, magtatanim ka ng kaso, ng ebidensya. Nakita ko kay Tebes yun, ha? Diba? Hindi pwede sa DOJ, hindi kami papayag dyan. Naka, narinig ko na yan. Bakit pumayag kayo nung una? Hindi daw sila papayag. Eh bakit nangyari? Kung babalikan mo talaga yung case nila ko na Tebes, Bantag. Tapos kung i-compare mo yung mga sinasabi ni DOJ rito, parang may mali talaga. Nung una. Ay. Kaya nga, alam mo, Secretary Remulla, delicates itong ginagawa ninyo. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang tono mo ngayon, ibang-iba doon sa tono nyo noon. Oh, ngayon, ang may kasalanan bigla, lahat ng kapulisan. Naku po, naku sir, hindi maganda yan. Kaya ngayon, nagkakaproblema sila. Umaasa si Secretary Remulla na makakausap si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. kaugnay nito. Alam mo, kawawa to si PNP Chief Acorda. Mukhang nadali ng politika. Hinihingan pa rin ng pahayag ang PNP sa issue. Maghahain naman na reklamo ang Sinchuang Network Technologies laban sa PNP. Hanggang ngayon kasi, di pa rin pinapalaya ang 5 akusado at higit 1,000 empleyado ng kumpanya kahit may release order na mula DOJ. Ang hirap naman ng trabaho ng mga pulis, May masasagasaan sila, malamang sa malamang may posibilidad na matanggal sila, pumapasama. Grabe. Tanong-tanong po tayo doon kung bakit sila... At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.